Hi, magandang gabi mga kaibigan. Ito na naman ang inyong kabalitaktakan, si Richard Malabed Torino. Today is 15 November 2025. It's 7:40 in the evening. Maaring alam na ng lahat, or kung hindi man lahat, maaring karamihan sa ating mga Pilipino ay alam na natin na merong gaganaping malakihan or malawakang pagkilos dyan sa Rizal Park, dyan sa Luneta or EDSA, starting tomorrow, 16, and this activity may run until Tuesday, 16, 17, 18. That is, if the report we are getting, the information that we are getting is true and accurate. So, ulitin natin, may natipintong pagkilos magsimula bukas, nagaganapin dyan sa Luneta, or maaring baka biglang ilipat dyan sa EDSA on 25, 16, 17, and 18. Ang narinig na natin dyan ay sasalihan ito ng mga kaibigan natin dyan sa Iglesia ni Cristo, the Kingdom of Jesus Christ, at itong grupo ni mag-amang Eddie at Joel Villanueva. Ito yata yung Jesus is Lord. The purpose of that activity ay yung parang to demand transparency, fairness, and so forth and so on. Yung pangkaraniwang hinihiling ng mga nagtitipon-tipon, kadalasan dyan sa Liwasang Bonifacio, dyan sa EDSA, dyan sa Luneta, dyan sa Mendiola. Okay, huwag tayong sumentro kung ano yung hihilingin nila. Ang issue ngayon ay ito. May mga nagsasabi na yung activities na yan nagaganapin ng 3 araw magsimula bukas hanggang Martes ay maaring humantong sa isang EDSA 3. Ano nga ba yung EDSA 3? Ginagamit yung salitang maaring hahantong ito sa isang EDSA 3 in reference dun sa EDSA 1, which resulted to the ouster of a president. And then in EDSA 2, an activity, an event, which also resulted in the ouster of another president. So, EDSA 1, may natanggal na Pangulo. EDSA 2, may natanggal na Pangulo. At ang sabi nila, maaring itong gagawin ngayon, mula bukas hanggang Martes, ay maaring makapagpatanggal din ng Pangulo. Okay. Huwag na nating hulaan pa. Pwede. Pwede ring hindi pwede. Pero para magkaroon lang tayo ng impormasyon, at ang impormasyon na yan, pwede nating magamit para magkaroon tayo ng basehan na magbigay ng prediksyon kung mangyayari nga ba yung tinatawag nilang posibleng pagkakaroon ng EDSA 3. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung EDSA 2. Ano ba yung mga circumstances, ano yung mga pangyayari nung mangyari yung EDSA 2 noong 2001 na siyang basehan ng ating kababayan ngayon para sabihin nila na maaring may mangyayari ding EDSA 3. Okay, ganito po yun. Synopsis. Ano ba nangyari noong EDSA 2? In the latter part of year 2000, that was the second or third year of ERAP's presidency. Pag sinabi natin si ERAP, ito si President Joseph Ejercito Estrada. And for brevity, ERAP, tawagin na lang natin siyang ERAP. Joseph Estrada became the President of the Philippines 1998. And then in the year of 2001, kinasahan siya ng impeachment case. Ano yung mga dahilan bakit inimpeach si ERAP? Una, inakusahan siya ng pagtanggap ng milyones galing sa illegal gambling. Pangalawa, ang sabi nila, gumawa siya ng pag-aabuso laban dun sa pera ng tobacco excise tax. Itong tobacco excise tax is intended for the people of tobacco farmers dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. I'm not sure kung kasali dyan yung La Union.
Third is yung, sabi nila, yung procurement of luxurious cars. Several luxurious cars. Meron din dyan yung isa pang accusation, yung the use of millions, government funds, people's money, millions of people's money para magpagawa siya ng mansyon ng kanyang mga kabit. Hindi sinabing kabit, kanyang mga kabit. Ito, at hindi ko alam kung may karagdagan pa dyan. Ito yung maalala ko. So, yung impeachment nagsimula noong latter part of year 2001. At it went through hanggang sa January of latter part, the last quarter, December of 2000, and then tumawid yan noong taon ng 2001, January. Okay, fast forward tayo. Ang huling araw ng impeachment na yan na hindi naman talaga natapos, January 16, 2001. January 16. Bakit hindi natapos? Bakit naudlot? Ganito yon. Nung araw na yan, merong pinagtatalunan yung impeachment court, the Senate. May pinagtatalunan na isang envelope. Isang envelope lang to Bubuksan ba o hindi bubuksan yung envelope na yan? According to the information, yung laman ng envelope na yan, selyadong envelope na yan, ay siyang magdedetermina, magsasabi kung yung impeachment court ay magde-decide ng guilty or not guilty laban kay Pangulong Erap na ini-impeach at the time. May mga pumayag na dapat buksan. Meron din mga senador na ayaw pumayag na dapat buksan. So ito yon. Merong gustong pabuksan, merong ayaw pabuksan, so that ang ginawa ni presiding officer, the presiding officer at the time doon sa impeachment court is no less than the Chief Justice of the Supreme Court in the person of Chief Justice Hilario Davide, napakagaling na Chief Justice nito. Dahil may gusto na buksan, may ayaw na buksan, natural, let's divide the floor. Yun ang desisyon ni presiding officer. Bumoto ngayon sila. Bubuksan ba o hindi? 11 dyan ang hindi pumayag na mabuksan. Apparently, evidently, yung mga hindi pumayag na buksan, ito yung mga pabor kay Erap. Kasi iniisip nila, pag binuksan yung envelope na yan, baka magkaroon ng guilty decision doon sa impeachment. Guilty means maaalis sa pwesto si Erap. 11 dyan na senador ang hindi pumayag na buksan. 10 ang senador na gustong mabuksan. Dahil 11 yung hindi pumayag, 10 lang yung pumayag, naturalmente, ang sabi ni presiding officer, it's a famous line during the time, the no votes has it. Talo. Sa madaling sabi, nanaig yung desisyon na huwag buksan. Okay. Para lang karagdagang informasyon natin, sino ba yung mga senador na hindi pumayag buksan? Ito yung mga senador na maka-Erap at that time. Si Jaworski. Yes, si Sonny Jaworski. Si Blas Ople from Bulacan. Si Juan Ponce Enrile of Cagayan. Si Vicente Soto. Si Senate President ngayon. Kasali siya sa mga hindi pumayag na mabuksan. Si Nicky Coseteng. Si John Osmeña of Cebu. Senator Gringo Honasan of Sorsogon. Tessie Aquino Oreta of Malabon. Ito, may kwento. Isa pa ito. Bakit ganun na lang kagalit ng mga tao. Yan si Senator Tessie Aquino Oreta. And then, Ramon Revilla Sr. Hindi ito si Budots. Tatay ito ni Bong Revilla. So, Ramon Revilla Sr. Si Kit Tatad. Yung mga kaedad ko, itong si Kit Tatad, Francisco Tatad, was then the Minister of Information during the presidency of Ferdinand Edrel Marcos. And the last senator who voted for the non-opening of that sealed envelope is, believe it or not,
yung napakatalino na senadora, si Senator Miriam Defensor Santiago of Iloilo. Sila yung mga senador na hindi pumayag na buksan yung envelope. Sino yung mga pumayag? Ito yung tinatawag nilang moralist block noon. Ang maalala ko diyan si Senator Rodolfo Biazon from Batak, si Kompanyero Rene Cayetano of Taguig, si Senator Franklin Drilon of Iloilo, si Manong Juan Flavier, kapitbahay lang natin, di small but terrible, na si Mr. Clean, napakalinis na senador ito, naging Secretary of Health din ito. Kapitbahay natin from Cordillera, puro-purong Ilocano. And then we have Chovisto Gingona, representing I think Valenzuela yata, and then Ramon Magsaysay Jr. of Zambales, and Senator Osmeña. Yung Osmeña na pumayag ay si Jan. Yun. Etong Osmeña, Senator na Osmeña, na hindi po na gustong mabuksan sana ay si Sergio Osmeña. And then ito idol ng mga taga local government to, kay kapitan ka, kagawad ka, SB ka ng bayan, mayor ka, vice mayor ka, or elected official ka sa provincial, idol natin lahat ito. Si Senator Aquilino Pimentel, kasi siya yung ama ng local government code. Kaya nga very powerful ngayon ang mga elected officials sa local because semi-autonomy na ibinibigay sa atin ng local government code. And then ito yung napakabait, napakatino na senator from Bicol, si Senator Raul Roco. And then the last is Senator Loren Legarda from Antique, and at the same time from Batangas, kasi she's married to a guy from Batangas, si former governor yata Leviste. Yung hindi pagpayag ng karamihan dyan sa impeachment court na huwag buksan yung envelope, nag-trigger yun ng galit ng mga tao. Hindi lang galit ng mga nanonood sa gallery, galit ng mga nasa labas, galit lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Ang daming galit. Kasi pakiramdam ng Pilipino noon, merong itinatago ang gobyerno, merong itinatago ang presidente ng Pilipinas, kaya ayaw nilang buksan yung envelope. Daming nagalit. Isa pa na nagpatindi ng galit ng mga Pilipino, kasi napapanood nila live ito sa Channel 2, ito noon, ABS-CBN, napapanood nila. Isa pa na maliban doon sa hindi pagbukas ng envelope, isa pa na naging ugat, naging dahilan kung bakit biglang nagalit ang mga tao. Yung biglang pag-resign ni Senator Aquilino Pimentel, kasi siya noon yung Senate President. Ang sabi niya, brought about by the result of the voting, wherein the no votes has it, I am now resigning my post as the Senate President pending the availability of my replacement. Alam nyo, ang dami kasing loyal kay Aquilino Pimentel kasi napakabait na senator ito, napakagaling, very statesman. So, dalawa na yung kinagalit ng tao, the envelope, the resignation of Aquilino Pimentel, at isa pa, ito. Baka hindi kayo maniwala, ako din parang nakaramdam ng galit noon. Kasi I was watching that event. Wala ako sa Senate, pero pinapanood ko yan live. Sakto na nanonood ako noon. Do you know this, there was this lady senator na ang pangalan niya is Tessie Aquino Oreta. Isa ito sa mga bumoto na huwag buksan yung envelope. Alam niyo ang ginawa niya? Nung nakita niyang malungkot ang mga tao sa gallery, kasi makikita rin nila sa Senate, kasi may mga camera din sa labas ng impeachment court. May mga taong malungkot doon. Alam niyo ginawa ni Tessie Aquino Oreta? Sumayaw. Ang galing niya sumayaw, sexy. Na parang kinukutya, kinakantsawan yung mga taong bayan na gustong-gustong makita kung ano yung laman ng envelope. Isa yan na nag-trigger. Yung, alam mo, pagtalo na yung kalaban mo, huwag mo nang insultuhin. Maraming nakakaalam dyan. Pagtalo na yung kalaban mo, huwag mo insultuhin. Pag yumuko, huwag mo nang paluhurin pa. Pag lumuhod na, huwag mo nang padapain. Pag nakadapa na, huwag mo nang pagapangin.
Huwag mong insultuhin yung kalaban mo, maski na natalo. To cut the story short, sa galit ng mga tao, spontaneous. Ito, hindi plinano, spontaneous. Naglabasan ng mga tao, pumunta sila dyan sa EDSA Shrine. Dyan mismo sa kanto ng EDSA at Ortigas, dyan sa harap ng Galleria Corporate Center at Robinson's Galleria. Nag-ipon-ipon ang mga tao yan. That was the night of January 16. Tuloy-tuloy na yan, Andres. So, fast forward tayo. Brought about by the pressure dahil dumadami na talaga yung, alam nyo, ibang klase yung pag-ipon-ipon ng tao dyan. Biro mo yung Integrated Bar of the Philippines, grupo ng mga abogado ito openly, nandun sila, physically, nandun sila. Yung IBP, nandyan. Of course, nandyan na naman yung church. Ang dami, mga estudyante natin. Ang dami talagang pumunta dyan. Of course, yung Makabayan Block, nandyan na sila nun. Gabi yan ng 16, 17, 18. I-skip na natin yung mga detalye sa mga araw na yan. 19. Ano ang very significant na nangyari sa araw na yan? 19. Nag-withdraw ng support yung Armed Forces of the Philippines. Yung mga kasundaluhan natin. The Chief of Staff at the time is General Angelo Reyes. The Secretary of National Defense at the time is Orly Mercado. And then, later at the day, nag-withdraw din ng support yung Philippine National Police. Ang Chief PNP natin at the time is si Senator Lacson. Siya yung Chief PNP noon. Nag-withdraw din sila ng support. To cut the story short, bago matapos ang araw na yan, wala nang sundalo yung presidente ng Pilipinas. Anong nangyari sa kanyang PSG? Eto, dagdag na natin. The commander of the Presidential Security Group at the time, if I'm not mistaken, si General Kalimlim. Si Kalimlim din noon, tatlo yata ang pwesto niya sa AFP. Siya na yung general dyan sa PSG. Siya pa yata ang Vice Chief of Staff noon. Hindi lang ako sigurado kung siya or si General Ismael Villarreal of Nueva Ecija. At the same time, si Kalimlim, siya rin ang chief ng ISAP at the time. Wala na. Kasi kasama din si Kalimlim, General Kalimlim, na nag-withdraw ng support kasi tao ni Angelo Reyes ito. To cut the story short, bago matapos yung araw nung 19, wala nang sundalo, wala nang pulis era. Ang nangyari niyan, wala na. Ano pa ilalaban niya? Gloria Macapagal Arroyo, I think the following day, or the same day, hindi ko alam kung 19 or 20, was sworn to office. Diyan mismo sa EDSA Shrine, in-administer yan ni Chief Justice Hilario Davide. Ang nakahawak ng microphone dyan noon ay si Senator Aquilino Pimentel. Very peaceful yung pangyayari na yon. Isipin nyo yan. Mangyayari din kaya sa EDSA 3. Ganito yan. Noong EDSA 2, ang ini-impeach ay yung president. Wala namang impeachment ang president ngayon. Meron tayong crisis na hinaharap. Meron tayong fast and hard issue na hinaharap. Sumentro na tayo dun sa mga flood control. Diyan sa flood control scandal. Bilyon-bilyon yan. Pero hindi naman yung presidente ang ini-impeach. As a matter of fact, yung investigation dyan sa Senate, may blessing ang president, nag-create yung president ng ICI, yung ombudsman tumutulong dyan sa investigation para matukoy natin sino talaga ang mga gumawa, sino may kasalanan dyan sa flood control project. So, hindi naman yung president ang ini-impeach, samantalang noong EDSA 2, ini-impeach yung president. Sa tingin ko, yung Armed Forces of the Philippines ngayon, walang signal, walang signs. There are no indicators that they will withdraw support from, they will withdraw their support diyan sa presidente ng Pilipinas ngayon. The same manner, ganun din yung PNP natin, wala tayong makitang palatandaan. Although, may mga alingas-ngas. Pero these are just raw information, hindi pa naman verified. Hindi kagaya ng EDSA 2 na talagang kaagad-agad nag-withdraw ng support yung Armed Forces
Few hours later, nag-withdraw din ng support yung Philippine National Police. Alam nyo ba bakit doon sa panahon ni Erap, yung EDSA 2, napakabilis at saka alam nyo, not a single shot was fired. Ang bilis. Alam nyo kung bakit? Dahil nga nag-withdraw ng support yung AFP, nag-withdraw ng support yung PNP, iniwanan nila yung presidente. Ganito yun. Ba't ang bilis? Bakit ganun kadali na nag-withdraw ng support? Unahin natin yung armed forces. Yung armed forces kasi, meron silang hindi pagkakaunawaan sa PNP noon. Alam niyo yun, the head of the armed forces ay yan si Angelo Reyes. Siya yung chief of staff. Ang chief PNP, si Senator Lacson. Si Lacson at si Angelo Reyes, magkaibigan naman yan. Pero may isang maliit lang. Sige, madami yan, hindi pinagkakaintindihan. Pero alam niyo yung isang hidwaan nila dyan. Because of one captain na naging, hindi ko alam kung major or captain na naging colonel nung lumipat sa PAOK TF, ganito yon. Yung PAOK TF kasi composite noon. May mga taga-armed forces dyan, may mga taga-PNP. Ngayon, ang head ng PAOK TF at the time, Presidential Anti-Organized Crime Task Force, is Senator Ping Lacson. Hindi pa siya yung chief PNP noon. Ang chief PNP noon si General Roberto Lastimoso. Merong isang sundalo dyan from the Armed Forces of the Philippines na kinuha dun sa PAOK TF by the name of John Campos. Ang bilis ng promotion, naging colonel. Ito ngayon, ang sinasabi ni General Angelo Reyes, huwag ganun kabilis ang promotion niyan, dyan ngayong nasa PAOK TF siya, kasi maaapektuhan yung promotion dyan sa armed forces. Natural, yung mga kabats niya doon, yung mga classmate niya doon, na naiwan sa armed forces, sabi nila, magandang lumipat dyan sa PAOK TF kasi ang bilis ng promotion. So, ang point ni General Reyes noon is kung mag-promote ka, dapat mag-promote ka ng sundalo, dapat sa armed forces magagaling yung initiative for promotion, hindi galing sa PAOK TF. Because of that, may hidwaan na hindi nagkaintindihan. And by the way, si John Campos namatay din diyan sa Parañaque yata. So, perceive ngayon si Angelo Reyes, may suspetsya siya na ang kinukuha, pinapanigan ni Erap ay si Ping Lacson kasi si Erap talaga bata ni si Ping. Si Senator Ping naman at the time talagang boss niya si Erap. Kaya ipagpalagay na natin may hidwaan yung dalawa. Kaya ang bilis yung pag-withdraw ng support ni Angelo Reyes. Isa pa, at that time, kaya hindi rin makontrol, although yung Secretary of National Defense naman natin noon, si Orly Mercado, barkada talaga yan ni Erap. Pero hindi na rin makontrol ni Orly Mercado yung pag-withdraw ng support, lalong-lalo na sa mga generals. Kasi may away din sa mga generals doon, may away yung Secretary of National Defense at ilang mga generals. At yan ay nag-ugat dyan sa RSBS. RSBS is yung retirement, yung savings and benefit system ng mga retired military. May investment yan. Dyan ang away dyan is yung investment dyan sa San Lorenzo, dyan sa Santa Rosa. Magkaaway dyan si General Ismael Villarreal of Cabanatuan, saka si Orly Mercado na Secretary naman ng Defense. Of course, may mga classmate yan. Maraming kaibigang general si General Villarreal, kaya malayo na rin yung loob nila kay Orly Mercado. Kung malayo yung loob ng mga generals kay SND, parang ganun na din. Malayo na rin yung loob nila sa presidente kasi the SND is the alter ego of the president dyan sa armed forces. That's one. Lipat tayo dito sa PNP. Bakit si Sir Ping ay nag-withdraw ng support? Eto, bilisan lang natin. Hindi na kasi ganun kadami yung generals ni Sir Ping noon. Kasi may mga kalaban siya. Inside the PNP organization, may mga generals na ayaw sa kanya. Alam niyo, napakagaling ni General Lacson na naging chief PNP. Pero ganito kasi yan. Hindi pa siya chief PNP, head siya ng PAOK TF at the time. Yung PAOK TF, dalawang grupo yon. Yung Task Force Habagat kay Ping Lacson at yung Task Force
hammerhead kay Colonel Reynaldo Beroya. The chief of the PNP at the time is si General Roberto Lastimoso. General Lastimoso went abroad. Hindi ko alam kung official o personal yon. And then nung bumalik siya, pinadiretso na siya ni Erap dun sa Malacanang. And he was unceremoniously relieved. Tinanggal siya Tinanggal si General Lastimoso. And then the trouble there is hindi talaga ipinaliwanag sa public hanggang ngayon. Hindi ko alam kung makikita nyo sa Google kung anong talaga dahilan kung bakit tinanggal si General Lastimoso. Pero may mga speculations from the inside na apparently natunugan ni na Sir Ping na involved itong si General Lastimoso sa isang illegal activity. Kaya yun ang dahilan kung bakit tinanggal siya ni ERAP bilang Chief PNP at ang pumalit si Ping Lacson. Kaya itong si General Lastimoso, may madaming kaibigan ito. Natural, hindi sila natuwa sa ginawa ni ERAP. So bawas general para kay ERAP. Isa pa, noong nasa PAOK TF pa si General Lacson, PAOK TF stands for Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Dalawa yan. Head siya, si Senator Ping, head ng task force sa Bagap, head ng task force sa hammerhead, itong si Colonel Beroya. Tinanggal din ni ERAP itong si Colonel Beroya. Apparently, natunugan din ng grupo ni na Senator Lacson na may involved itong si Colonel Beroya sa ilang criminal activities, kaya tinanggal siya. Natural, maraming kaibigan din si Colonel Beroya, mga classmates niya, mga juniors niya, bawas din sa mga generals na kontrolado ni Senator Ping. So, bawas general din na kontrolado ni ERAP. So, ganun kadali. Fractured kasi yung PNP noon. Fractured na yung PNP noon. Ngayon, ang tanong, bakit napaka-peaceful? Bakit? Relatively. Hindi naman ganun katiwasay, katahimik, kaayos yung pagkawala ni ERAP. Why? Alam nyo, sa ibang talakayan, pero encompassing, i-discuss ko na rin. Naganap yung EDSA 2 dyan sa Metro Manila. Alam nyo, meron tayong very neutral, pero very fair na NCRPO chief noon. Alam nyo kung sino yung chief ng National Capital Region Police Office noon? Walang iba dyan kung hindi yung governor natin. Dyan yung malalaman, yung may konting gap noon, yung hindi pa bumababa si ERAP, pero nandyan na si Gloria as incoming. May konting gap dyan na hindi sigurado kung sino na yung president. Dyan mo makita yung neutrality ni Sir Egay, yung fairness niya. Hindi siya talaga kumakampi sa politiko. Ang sabi nga niya noon, hindi pumunta si Sir Egay sa stage ng Ortigas. Halos nandun na lahat yung mga generals noon na nag-aantabay ng panunumpa ni Gloria. Alam niyo kung nasaan si Sir Egay? Pinapaspasyalan niya lahat yung mga commanders niya on the ground. At ang sabi niya, wala muna, ako muna yung masusunod. Tinanong nga siya ng mga reporters ng Channel 7, Sir, nasaan yung loyalty mo? Ang sabi niya, wala akong loyalty sa mga politiko ngayon. I'm on my own. Kaya nga, very famous kay Sir Egay yung salitang, I'm on my own at the moment. So, yun. So, yun ang nangyari noong 2002. So that on the 20th of January, nanumpa na si Mrs. Arroyo, naging presidente na siya. Sina ERAP at yung pamilya niya, nilisan nila yung Malacanang. Alam nyo, sinakay lang sila sa bangka Tumawid lang sila sa Pasig River. Nakakaawang ang tingnan si ERAP at the time. And then, subsequently, si ERAP na-charge ng plunder. Nasentensyahan nga yan ng lifetime imprisonment yata Yes, na house arrest siya dyan sa Sampaloc, dyan sa Tanay. But a few months later, alam nyo, pinardon din siya ni Mrs. Arroyo. Si Jinggoy, na-plunder din yan. Na-plunder din si Jinggoy kasabay ng kanyang tatay. And then, nanapoles na naman siya nung sumunod na, nung naging senador. Ngayon, ayan na naman, involved na naman sa talaga. But anyway, hindi yun ang issue. So, ganun. Yun ang nangyari nung EDSA 2. Kayo na po ang magkumpara kung ganun din ba ang nangyayari. Itong kasalukuyan, yung pag-iimbestiga, hindi naman yung presidente ang na-impeach, hindi naman nagwi-withdraw ng support yung AFP, hindi naman nagwi-withdraw ng support yung
PNP, wala naman maliwanag na pagkilos. Alam nyo kasi, of course, dalawang religious group ito. Yung dalawa, sabi ko tatlo ito, pero para sa akin dalawa lang. Yung INC is a religion, Iglesia ni Cristo. The KOJC, Kingdom of Jesus Christ, is a religion. Yung sa mag-amang Eddie at Joel, hindi naman religion yan eh. Hindi naman sa nagmamarunong ako, pero willing akong pupunta sa friendly debate sa mag-amang Joel at Eddie Villanueva kung sabihin na ng religion. No, you're just a fellowship. With due respect, Senator Joel and Sir Brother Eddie. Kayo na po ang maghambing. Pareho ba yung sitwasyon nung EDSA 2 at pareho ba ng sitwasyon ngayon para sabihin nating baka lang bukas, Sunday, Lunes or Martes ay maaring may dadating na EDSA 3. Ano pa man ang hiling ko sa inyo mga kababayan ko dito sa Pamplona, dito sa Cagayan, tayong lahat dito sa bansang Pilipinas, maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Hanggat maaari, magmasid tayo. Tingnan natin kung ano yung mga kapanipaniwalang informasyon na dumadating sa atin, informasyon na ginagamit natin basehan para gumawa tayo ng mga personal na desisyon. Alam nyo, usong-uso ang troll ngayon. Mas maraming lumalabas na balita na kasinungalingan ngayon kaysa sa mga balitang katotohanan. Ang pagpapasya, ang desisyon, ang pag-iingat, sana na nasa atin, wala sana tayong hilingin, kundi yung matiwasay, tahimik, payapa na bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong kaibigan, si Richard Torino.